A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid ko mga musliman. At magandang gabi, umaga, tanghali, hapon sa iyo dyan, mga para sa mga hindi pa mga muslim. Kung saan mga kaibuti ng aking pagbati ngayon ay inshallah ay nasa mabuting kalagayan at inshallah ay nasa maganda kayo, nasa 100% kayo na kapayapaan. Alhamdulillah. At higop mo tayo ng nating paboritong luya na may halong honeybee at kalamansi o limon. Alhamdulillah. Talagang subukan nyo mga kapatid, mga kabayan. Talaga number one. At ito kasi akin kahiligan, no? Yun ang permanente lang. At wag niyo hirap kasi yung bang puro gamot na iniinom mo. Alam mo naman yung mga doktor natin ay mayroong mga babala sa mga sobrang paggamit ng mga gamot na hindi naman akma doon sa yung sakit. So itong ginagawa natin ngayon, isa sa mga tawag na herbal ito ay ito'y napakaganda at naramdaman ko sa pangatawan, ayos talaga, number one. At sa umaga naman nga pala, ina-advise ko sa mga taga-panood at mga yung mga subscriber ko dyan at mga viewers, ugaliin natin na uminom ng maligamgam na tubig tuwing umaga. Yung talaga yung medyo mainit na tubig, inumin nyo. Hanggat maaari, uminom kayo ng 3 hanggang 5 baso. Alhamdulillah. At yung kasi na maganda pong benefit po ang makuha natin dyan. Nambiron po talaga dyan. Ang una, yung mapigilan yung aging mo, yung bang pagkulubot ng mga balat mo, na magmukha ka ng gurang. Maganda po, maganda. Maganda po yung resulta pagka ikaw ugaliin natin na uminom ng maligamgam tuwing umaga. At walang laman at paggising mo, magpainit kang tubig na maligamgam, uminom ka ng 3 hanggang 5 baso. Kailangan hindi ka nakakain. After 1 hour, doon kumain ka na. Saka ka pa kumain. So, kailangan wala naman yung tiyan mo. Alhamdulillah. Okay mga kapatid, tandaan nyo yung aking mga advice. Tandaan ninyo, luya, magkayat kayo luya, slice nyo, luya. Pero hugasin nyo muna ng luya muna, bago nyo, slicein. Pag slice nyo, matapos nyo slicein, at hugasan, slicein, ilagay nyo sa yung pinahinugasan na kaldero, at pagkatapos, inyo nang pakulan. After that, from 5 to 15 minutes ay siguro luto-luto na yan, ay ilagay nyo sa baso nyo. Kung may salaan kayo, salain nyo, mas maganda. Pagkatapos lagyan nyo ng honeybee at lemon, napakasarap po talaga. At talagang benefit ito, talaga 100% talaga maramdaman mo. Alhamdulillah. Okay po, welcome po tayo sa ating channel Romulo Rosal po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo na yan at huwag ka na magpa-tumpik-tumpik pa dahil andito ka na at para makinabang ka sa aking ibabahagi, pindutin mo na yan at siyempre kalimbangin mo yan, yung bill dyan na nakikita mo, pindutin mo rin yan para magkalimbang yan. Pagkatapos kung sisipagin ka, mag-comment ka at mag-like ka. Okay ka, i-share mo na lang, di ba? Kaya ito po ang channel na Romulo Rosal channel po ay handog ko sa inyo ito ngayon, itong aking mga ipaalala sa inyo at aking ipaparating sa inyo tungkol po sa aking tahanan sa Montalban, Rizal. At balikan natin nung nakaraang episode ay patungkol doon sa mga crusher na itinatanggi nila na hindi sila ang dahilan ng mga putik na pumunta doon sa mga kabahayan ng Montalban.
doon sa mga kaawa-awating mga kapatid dyan, na mga kababayan dyan sa Montalban na talagang binaha ng todo, at ang kailang mga gamit ay hindi na po mapakinabangan, lubog po sa tubig talaga hanggang bubong. At makikita natin sa video, ayan, tingnan nyo, at talaga naman ay talaga nandiyan sila nakapatong na sa bubong. At ay maraming itinatanggi ng mga quarry o mga nagka-crasher diyan ay hindi sila ang dahilan ng mga putik na yan. Hindi yun po ang hindi doon ang concern eh. Yun ang concern doon yung kasi nilaslas nyo o talagang kinalbo nyo yung lupa, kinayod yung lupa. Kinayod yung lupa. Kaya doon po na yan ang dahilan ng pagkabaha, ng pagdami ng baha, na talagang volume talagang rumargasa yung bising isahan talaga pagtapos. Kasi hindi nung panahon kasi umulan siya ng umulan, no? Umulan ng umulan, hindi ganun kadami agad yung yung tubig na dadaloy sa ilog. Unti-unti po siya, unti-unti. Hindi biglaan. Hindi biglaan. Hindi gaya ngayon na talagang pag ulan ngayon, talagang mabilisan. Mabilisan yung baha. At siyempre mabilisan din naman yung paghupa ng tubig. So yun ang kaibahan, no? Nung una, umulan man ng umulan at talagang buwan pa siguro. Buwan pa yun, buwan. Hindi siguro, talagang buwan pa talaga bago tuloy ang marami ang malaking baha. Ang agos nila, malakas ang agos. Hindi katulad ngayon na talagang minsanan lang, no? Pag ulan ngayon, mamaya andyan ang baha. Nandahil sa mga dyan, sa mga crusher dyan, mga quarry, dyan po na yung dahilan. Alam mo yun yung noong panahon, noong mga natin balikan natin noong mga nasa 70s, ay ang ilog po dyan ay talagang pwede pong pagliguan. Noong una ang mga ilog na hindi po natutuyuan yan. Yung ilog ng Biskam, mula Biskam hanggang Wawa, ay hindi po yan Wawa, Puray, ay hindi po yan natutuyuan. Ay ngayon po ay talagang tuyong-tuyo na talaga yan. Pag tag-init na, hindi pa masyadong tag-init eh. Wala nang tubig yan, walang tubig na yung ilog na yan. Tuyong-tuyo talaga. Bakit? Dahil sa sobra rin sa gahama ng aking mga kababayan natin, mga negosyante, na sa pagputol ng mga kahoy. Actually, yung pagputol ng kahoy, hindi naman alam ko rin yan na ang pagputol ng kahoy, hindi naman yun, hindi yan na yun ang dahilan. Hindi dahilan eh. Kasi, ang pinipili ng mga nagtutruso, yung mga nanggangahoy, ay yung malalaki lang na mga malaking puno ang kinukuha. Ay yung maliit na yung mga maliit na kahoy, hindi naman kinukuha yan. Yung mga nalaging, ay yung pinipili lang po nila yung mga puno na kinalagarin. Okay, kaya po alam mo yung ang dahilan yan ng pagkalbo ng kabundukan dahil yung kayong mga pagkakaingin. Kaingin dito, kabila-kabilang kaingin. Yung may puputol yung mga kahoy, talaga pag sinabing kaingin, totally talagang malinis talaga yan. Kahit malit na kahoy yan, talagang tatagpasin yan, puputulin yan para pag kanilang tinaniman ng palay, ay hindi sa gabal. Direkta yung ulan na pati araw. Kasi kung may mga puno yan, ay hindi ang halaman po ay hindi mabubuhay. Okay, hindi mabubuhay yan. Mamamatay lamang at hindi po maganda pagtubo. Kaya sa kaingin, talagang lahat talaga. Wala nakatayo. Kundi ang makikita mo nakatayo doon, yung tinanim mo mga halaman. O kaya palay, mais. Yun naman nakikita mo. Talagang malinis. Talaga yun po ang dahilan ng pagkalbo dyan. Pagsunog, sinusunog yan eh. Kung hindi mo pigilan yung pagsunog, talang kakalat sa buong kabundukan yan. Yung pagsunog na yan. Kaya yan ang dahilan na talagang pagkalbo ng kabundukan. Pangalawa, pagkalbo ng kabundukan, titirahin naman ng kukwari.
kakalkalin yung lupa, ibababa yung lupa kasi nga hahanapin yung ano, malagrin yung bato, yung ginagawang graba na blusan. Yung ginagawang kasi ginigiling nila yan eh. Hahanapin nila. Abay kakalkalin nila yan. So ngayon, ang dahil dito ng pagkalbo na yan, siyempre kakalkalin niya yung lupa. Abay doon na pag umulan, wala nang sasahod, hindi na masasahod yung ulan. Kundi tuloy-tuloy na yan hanggang ilog. Tuloy-tuloy na. Kaya ito nga ang marinating isang sabi ngayon na yung interview ng taga DGMA na yung isang babae tagapagsalita ng Quarry ay sabi na hindi sila ang dahilan ng mga putik na bumaba sa kabahayanan. Hindi yun ang dahilan. Ang tanong dito, ang sagot mo dito sana na ang pagkalubog ng kanang kabahayan ay dahilan sa inyong pagkalkal ng mga lupa sa kabundukan. Yun po ang dahilan. Hindi yung putik eh. Pero isa na rin siguro, siyempre, aminado ako, hindi naman putik talaga yan. Hindi galing sa aquarium eh. Yung dumdum na sa baba yun. Isa na rin siguro, kasi saan ba manggaling yung putik na yan? Saan ba yung lupa na yan? Okay, kaya nga, balikan natin nga, talagang napakamlulumo talaga yung mga kababayan dyan na talagang para silang sunugan sa nangyari itong dumaan na bagyong si Ulysses. Talagang napurnada yung kanilang kabuhayan at kailang makabahayan, mga gamit nila ay talagang hindi na pumapakinabangan. Ibig sabihin, balik sila sa number ulit. Balik sila sa number 1. Kaya noong panahon, nung kabataan ko nung una, ng panahon, nung mga 70s hanggang 80s yan, 90s, 90s na, wala na yan, wala di yung yung Biscam na talagang, ang sarap paliguan dyan. Sa pura, yung galing pura ilog, ang sarap paliguan. Ngayon yung ilog na yan, ay parang patay na buhay. Wala na pong tubig, tuyong-tuyo yan pagkataginit. Wala mapakinabangan. Ay ngayon isa pa itong dahilan na walang pakundangan, ibig sabihin hindi nila nirespeto yung kalikasan. Siyempre gusto rin siguro hindi natin maiwasan mag-isip ka ng magandang negosyo. Hindi man hadlang sa atin yun. Hindi hadlang 'yon. Ang hadlang 'yon. Ang question dito dapat pag nagnegosyo tayo, ilagay natin isa lang natin yung ating mga kababayan na hindi maapektuhan. Na kung ikaw lang maapektuhan, kami mga tagalabas ay hindi ka maapektuhan. Kami mga kapitbahay ay hindi kami maapektuhan. At ito nga yung mga babuyan diyan, babuyan. Yung mga manukan dyan sa taas, hindi yun, yung manok, walang problema. Yung manukan, yung baboy yan eh. Abay, yung dumi ng baboy ay dunay tinatapon sa ilog. Kaya, pag halimbawa ay patapos ng tag-ulan, siyempre, pag patapos ng tag-ulan, ang ilog ay masagana pa yan eh. Masagana pa. Talagang pwede pang liguan. Ito na, ang siste ngayon, hindi mo na masyadong mapaliguan kasi nga mayroon mga dumi na baboy. Yun yung problema ngayon. Kaya minsan diyan naligo kami Nako, ay pumato sa ulo ko yung dumi ng baboy. Pasitabi doon sa mga kumakain diyan. Kaya nakakadiri na rin, nakakadiri na paliguan yung ilog kasi nga yung kailang dumi ng baboy nila ay doon na direkta na tinatapon doon. Kaya kahit sabihin natin na hinihigpitan sila ng barangay, ay hindi maiwasan talaga na siyempre ay alam mo naman yung mga Pilipino na kasing tigas ng ulo ng bato. May ba naman ganun? Ay ang ulo na hindi talaga maiwasan talaga yan. Nature sa sa mga tao na ganun talaga katigas na hindi mo talaga mapasunod pag pinsunod mo sa magandang at sa maayos na naman na sa maayos na pamaraan. Kaya alam mo ba yung Montalban na yan ay yan ay binubuo po ng mga malaking mga tao. Ay mga apelyido yan,
Halimbawa, lalo yung mga Rodriguez dyan, talagang sila talaga ang may hawak ng Rodriguez na yan. Kaya nga, yung inunur sa kanila yan, ay pinilitan, from Montalban, pinilitan ng Rodriguez. Kaya ngayon ay tinawag ng Rodriguez Rizal. Noong panahon, ay tinawag na Montalban Rizal. Ay ngayon ay unti-unti na nakilala, unti-unti nang yung pinilitan na, ay nagulang pa rin yung mga tao na hindi pa rin mawala sa kanila yung pagtawag ng Montalban. Ay ngayon ay medyo nasana na yung mga tao. Saan ka punta? Pag magtanong, ay saan ba yung Rodriguez? Ay ibig sabihin na nasanay ng tao. Nasanay ng tao na Rodriguez ang ipangalan, hindi na Montalban. Unti-unti na pong nawawala yan pangalan Montalban. Pero hindi pa rin mawala yan sa mga matatanda dyan sa Montalban. Hindi mawala yan. Andiyan pa rin sa kanilang sa isipan, hindi pa rin mawala sa isipan nila na Montalban pangalan ng panahon. Pero ngayon nga, Rodriguez na po ang pangalan yan. Talagang yan ay inaprubahan na po yan. Matagal na po. Ilang taon na po nagdaan. Kaya na, Rodriguez Rizal na po ang pangalan yan. Kaya sa mga pamunuan dyan, lalo na sa mga Rodriguez dyan, no, dapat ay tayo po ang mga magaling at talagang kilala dyan. Ay dapat po tayo po ang magdala. Tayo po ang ayusin po natin yung mga kababayan dyan na talagang burara po, sobra sa paggamit ng kalikasan. Alam mo naman na ako, kampiya talaga ako sa kung saan ka man ngayon, kung saan kang, kung sino dyan nakaupo, abay, siyempre, tayo isasabay tayo, siyempre, talagang doon tayo sa kanila. Hindi ako naman para sa inyo diyan mga opisyalis ng barangay barangay. O bakit barangay man o munisipyo. Kung sino man ako po diyan, andun ako. Hindi ako kumukontra. Andun ako. Kasi kung halimbawa hindi ako gaya ng iba dyan na porket yung mayor ko hindi nanalo, yung kapitan ko hindi nanalo, ay kontra ko, no? Hindi ako, ibahin nyo ako. Ibahin nyo yung mga Romulo, ibahin yung mga Rosal. Hindi ganyan. Kung sino ka nakaupo, ay doon ako sa inyo. Doon ako. Basta maganda lang yung pamalakad, andun ako. Ipagtatanggol ko pa kayo. Ipagtatanggol ko kayo dito sa aking channel. Talaga naman. Binabati ko dyan si Marianito Nicasio, ang ganda yan. Yan ang talagang yung mga tao na dapat susuportahan. Dapat ito si Kapitan Marianing Nicasio ay tumakbo na itong mayor. O kaya konsyal muna ng munisipyo. Abay matindi ito, talagang mga hanga-hanga ako dito. Para hindi tumatanda, i-maintain pa rin yung kanyang lakas at para hindi makita na yung pagkatanda niya. Kaya binabati kita, shout out sa dyan na Marianito Nicasio, punong barangay ng Barangay Mascap. Tama na yung pagtakbo ng kapitan. Tumakbo ka na ng konsyal o kaya vice mayor sa ating bayan para naman ay makita natin yung mga Bisaya kung paano magdala ng bayan, di ba? Suporta ako sa iyo. Suporta ako sa iyo pagka tumakbo ka ng mayor o ano pa man, konsyal, andyan ako sa iyo. Hindi ganoon talaga yan, Talaga kasi proud kami na from Barangay Mascap, mayroong tatakbo ng konsyal o kaya mayor, punong barangay ng Montalban. Proud kami dyan. Sabi mo, Bisaya, mga Bisaya tayo, siyempre. Ngayon, kasi po dyan ay mga Hernandez. Isa rin yung mga Hernandez sa mga malaking kilalang mga apelyido dyan sa mga pangalan dyan sa Montalban. Jeronimo, yung mga Hakube, Cruz, karamihan dyan Cruz sa Montalban. Kahit sa Kaputa, Magmatiyo, mga Cruz, karamihan dyan mga Cruz talaga. Kaya ito na pag-usapan lang natin para sa aking mga kabayan sa Montalban dyan, siyempre naman, tayo po ang nakaupo dyan, tayo nagdadala sa ating mamamayan, ayusin po natin mga mayor, kapitan, konsyal dyan, ayusin po natin na maganda para naman makinabang naman kami sa inyo ng maayos. Siyempre, isa rin tayo sa mga taxpayer.
Alam ko na, tayo naman ay ginagampanan natin yung ating katungkulan. Pero baka mayroon lang kunting sabit, aba yun ang ating ayusin. Yun ating ayusin. Huwag natin pabayaan na yun ay lalong lumala. Kasi alam mo, doon iparating ko sa mayor natin ngayon, no? Anak si Bumbo, anak to ni Mayor Ilyong dati. Yung anak niya ng mayor ngayon diyan. Anak pala yung dating kapitan doon sa San Isidro. Pasensya na Mayor, hindi ko na nalay pangalan mo. Anong pangalan mo ba? Ito po, tayo po ay naupo tayo ngayon sa ating kinupuan. Sana po, wag na po maulit itong mga malaking baha. Kasi kawawa po yung mga nabibiktima. Huwag niyo isipin na ako'y kontra sa inyo. Ako'y sayo. Mayor Hernandez, ako'y sayo. Hindi ako kontra sa iyo. Hindi ako kontra sa iyo. Ang channel na to hindi kontra sa iyo. Kung ano man magandang pamalakad mo, isayo mo sa akin. Talagang ating dito. I-broadcast dito. Ngayon, ito, simula ngayon siguro, pag-isipan natin ngayon kung magandang pamaraan para sunod na tag-ulan, sunod na sa mga para mayroon tayong paghanda sa mga ganyan. Na sana hindi na maulit itong mga tahadyang ganito, ng mga pagbaha na ating mga kababayan na apektuhan. Sobrang kawawa po, mga opisyal kayo diyan. Alam ko naman na kayo rin nahabag sa kanila. Hindi ko sinasabi na kayo hindi nahabag siyempre. Bilang isang Pilipino, tayo po ay mayroong ganyang puso na manahabag tayo sa ating mga kababayan. Hindi tayo sa ibang lahi na talagang hindi, no? Ang tayo mga Pilipino ay talagang nature sa atin na talagang nahabag tayo, nataawa tayo sa ating mga kababayan. Sa mga ganung sitwasyon. Di ba? Kasi iniisip din natin na kung sa atin kaya ito mangyari, ano rin kaya ating maramdaman? Siguro talaga nagpipighati din talaga. Di ba? Ganun lang yun eh. Di ba? Kaya, inulit ko, diyan mga samang nakaupo ngayon dyan sa ating bayan, no? Mula sa mayor bababa, ay yun dapat ang ating asikuasyon ngayon. At tama na po yung dapat magtulungan tayo. Yung mga kalaban ng nakaupo ngayon, ay dapat doon tayo, tulungan natin yung mayor nakaupo dyan. Kung sino nakaupo, tulungan natin para lalo ma-improve natin ating bayan. Hindi yung pag natalo ka, pag nakaupo na yung nanalo, kukontrahin mo na kukontrahin. Anong mangyayari sa bayan natin? Imbis na umasinso ng umasinso, kontra hanggang sa nawala, na hindi na eh. Kasi alam mo, pag ang isang pamilya, luto sa pamilya, pag sa isang pamilya ngayon ay mayroong isang anak ka na talagang suwail, ay mapupokus ngayon yung isipan mo, yung plano mo doon sa, di ba? Yung isip mo mapupunta doon sa yung sa anak mo na suwail. Hindi ka na ngayon makapag-isip ng maganda para sa pamilya mo. Kasi doon ka na lang, kasi gagawa ka ng paparang kung paano mo yun, mapapaa mo. Kung paano mo siya masupil sa kanyang ginagawang katantaluhan. So, gano'n yun. Kaya nga, kung sino pa nakaupo dyan, yung mga kalaban ng mayor dyan, doon tayo. Huwag na tayong, pero alam ko naman na, alam ko na, dyan sa Montalban. So, ako, proud ako dahil mismong anak ko po ngayon dyan ay talagang mismong taal na taga Montalban talaga. Diyan na lumaki, diyan na pinanganak. Talagang proud ako na. Kasi ang pangit naman kasi pag iba pa ang yung makaupo dyan, ay pangit pakinggan. Na insulto sa atin yun. Na iba yung ibang lugar ang mananalo dyan sa bayan ng Montalban natin. Kaya, inulit ko, magmula sa katastasan dyan na nakaupo ngayon, mula sa mayor, isama na yung gobernador, na dapat ngayong planuhin na ngayon. Ngayon pa lang planuhin na kung paano natin maiwasan yung ganong tahidya na sana na hindi na mangyari ngayon. Hindi na mangyari sunod pa sa mga taon na ito maiwasan natin yung baha na yan. Kasi kawawa po. Ngayon, halimbawa ngayon, may maipundar sila ngayon. Meron silang maipundar. Nagabuhayan. Pag dumating yung baha, naku, wash out naman yan. So, balik naman sa dati. So, kawawa po mga kapatid, mga kaibigan. Kawawa po. Siguro, sabihin natin na
ang mga nagdaan sa atin, yung mga dumaan sa atin, mga gitong mga trahedya, ito'y nakasulat na po yan. Ang dakilang tagabigla na po nakakalam yan, na tayo po dumanas ng ganito para maging para magising tayo sa ating pagkatulog. Isang paalala po 'yan na tayo magising. At pangalawa, para po tayo tumindig sa ating sariling paanan ng tumibay ang ating kinatatayuan. Di ba? Yung mga pagsubok na yan sa atin, dumating sa atin, yan po yung pagpatibay ng ating kinatayuan, pagpatibay ng ating sarili para tayo marunong tumayo na para sa ating buhay. Higit sa lahat, para makilala natin ang ating tagapaglikha na si Allah. Siya lang po ang may likha sa atin, kaya dapat tayo ay lumapit sa Kanya at magbalik loob sa Kanya upang makamtan natin ang tunay na kapayapaan. Ito po ang maganda nating mensahe sa ngayon, kasi nga yan po isang babala sa atin na tayo magising, no? Magising tayo na tayo po kasi alam mo naman na ng dakilang tagapaglikha, tayo naliligaw na sa ating pinaroroonan. Lakad na lakad ay hindi na alam natin kung saan tayo pupunta. So ngayon pa lang po kung bakit ito nangyayari sa atin, ating pong pag-aralan yan. Isipin ninyo kung bakit dumarating yung mga ganito, mga katahidya, mga bagyo. Ito po ay isang paramdam sa atin na tayo ay magbalik loob na sa Kanya. Kaya tayo po ay huwag tayong lubusang matulog. Ating pong pag-aralan yan kung bakit mayroong ganitong mga trahedya dumating sa atin. Mga pagsubok na dumating sa atin. Yan po ay isa sa mga ating alituntunin na dapat ating malaman. Ipagpalagay natin ay assignment yan. Ganito gawin nyo, wag po tayong tumutok sa isang bagay. Wag tayong tumutok sa isang bagay. Gawin natin na huwag tayong maging bias. Pag-aralan natin yung mga bagay-bagay na hindi pa natin alam, na hindi pa natin natuklasan. Pag-aralan natin para doon pa lang ay malaman natin ang dahilan kung bakit na ganito tayo, na binabayo tayo, o mayroong mga pagsubok sa atin na dumarating nito. O ano pa mga tahidya. Di ba? Yan ay mga pagsubok na yan ay maiwasan natin yan kung siguro kung tayo nagising na sa katotohanan. Di ba? Kaya po mga kapatid at mga kabayan, bilang po isang kabayan, ay siguro ay napakasarap po kung tayo ay magkaisa, no? Magkaisa tayo tungo sa kaunlaran. Na yung kaunlaran na walang maperwisyo. No? Walang maperwisyo. Kasi karapatan natin na umasinso. Hindi ako rin gusto ko rin umasinso sa buhay. Pero dapat ay wala tayong mapakan na ng mga ating mamayan. No? Dapat ay tayo mga pala yung maka-environment tayo. Di ba? Kasi kung tayo po ay against sa mga ganitong bagay, ay wala mangyari sa atin. So hindi po tayo matawag na bilang sa lumalaban sa ganitong mga pangyayari. Kaya po mga kapatid, mga kabayan, no, ay sabihin natin na talagang ito yung pagsubok na ito. At alam na nakilang tagapaglikha ito na nangyari sa atin. Kaya siguro ang bawat isa sa atin ay magninilin na rin. Dahil po ay kahit po ako yung Muslim, no, alam ko rin na, at alam niyo yan na nakasaad din yan sa Bible na papalapit na po ang paghuhukom. Papalapit na. Kaya ngayon pa lang po ay ating pong tuklasin kung ano ba talaga yung tunay na reliyon, tunay na Diyos. Yung totoong Diyos at tunay na reliyon. Ayan po ang ating tuklasin na dapat ating malaman at yung ating katauhan. Sino ka? Bakit ka nilalang ng dakilang tagapaglikha? Bakit ka ginawa? Anong purpose?
Anong purpose ng dakilang tagapaglikha? Bakit ka ginawa? Di ba? Ang purpose nito para kumilala sa kanya at sumamba sa kanya. Yun po ang pagkalikha sa atin. Na tayo kumilala sa kanya at sumamba sa kanya. Yun po ang purpose sa atin. Kung di ka sumamba sa kanya, ay walang mawala sa kanya. Ha? Pagka sumamba ka, pag nagdasal ka sa kanya, ay hindi rin madagdagan ng kanyang kapangyarihan. Kung hindi ka magsala, kung hindi ka magdasal, hindi rin mababawasan yung kanyang kapangyarihan. Kaya, sinong talo? Tayo po talo. Kaya, ay ngayon po sa mga kaya sa mga subscriber ko, sa mga viewer dyan, tanda natin na tayo po ang purpose natin dito, sa mundong ito, kaya tayo nilikha ng dakilang tagapaglikha, ay para po kilalanin siya at sambahin siya na nag-iisa. Yun lang po. Siguro hanggang ito lamang. At siguro sunod pa hintayin ninyo yung aking pang mga upload ng mga video. At naway huwag kayo magsawa. Huwag kayo magsawa. At sa kapanood, ito pong aking mga ina-upload para po sa atin ito. Nasa ganun po, ay magkaroon ka ng, mapulutan nyo, magkaroon ng kaalaman sa aking mga ina-upload dito. Kaya sa Montalban po, ay dyan po sa mamayan ng Montalban, shoutout sa iyo dyan. At inshallah, no? Diyan sa mga nasalanta sa baha ng Ulysses na yan, ay inshallah, sige na po. At dating ang panahon na tayo makaahon din, no? Magdasal tayo, magbalik loob sa ating tagapaglikha. Huwag po tayo magpabaya sa sarili, sapagkat ang buhay natin ay para tayo ditong dayuhan sa mundong ito. Hindi tayo manatili dito. Kaya habang nabubuhay tayo, talagang gawin natin lahat para tayo mabuhay. Kung gusto niyo ting masinso, gumawa tayo ng pamaraan na walang maapektuhan na mga ibang tao. Kaya ang pag-asinso hindi po masama. Hindi po masama. Talagang sa atin na yun. Siyempre, alam naman dito magmangarap. Paano nating ating mga anak, paano natin paparalin. Di ba? Paano natin kakain kung dito mangarap na umasinso. Natural sa tao na talaga nangarap na umasinso. Na umangat ang buhay. Pero ang aking sakit lang na ang ating ang gusto natin na mangarap na ang pangarap natin ay na umasinso, na naway wag walang walang mapiktuhan. Kaya sa mga kababayan ko dyan, mga mahal kong kababayan dyan sa Montalban, mahal na mahal ko kayo. Shoutout dyan sa lahat ng mga barangay dyan, mga kapitan ng barangay dyan sa Montalban, at mga mamayan, mga konsyel dyan, aking mga pamilya dyan. Siyempre naman ay ito po si Muhammad, ito po si Romulo Rosal, at ang kilikin nyo po, at mag-subscribe kayo, at kung sipagin kayo, i-hit nyo yung notification bell, para po updated kayo palagi sa aking mga in-upload ng mga video. Siguro hanggang ito lang po. At muli po sa ating paglabas muli. At hanggang ito lang po. At naway pag-ibayong pa ng dakilang tagapaglikha ang inyong pamumuhay. At dalaw sa mga nasalanta. Dinadalangin natin na kayo magkaahon din, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.